Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga mga karibin natin, nagkagulo na. Ante Claire, iyak na. Aba, nagkagulo na sa Malacanang si Ante Claire ang sinisi sa 50 trust rating ni Marcos Jr. Aba, yan po mga karibin natin ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kababayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga mga kababayan. Bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media. At unahin na po natin to mga karibin natin, no? Eto pong si President Bongbong Marcos Jr. Aba, eto may reaction po si Attorney Rowena Guanzon sa pahayag ng Pangulo. Ha? Sabi po kasi dito sa ang balita ngayon mga kababayan, BBM proud na upper middle class na daw ang Pilipinas. Ramdam nyo ba yun mga kababayan? Ha? Budol, sabi niya po budol. Ha? Sino yung mga Pilipino na yan? Classification yan ng World Bank para itaas ang interest umutang ang Pilipinas, para umutang ang Pilipinas. Ayan. Tanga, sabi po ni Atty. Rowena Guanzon, ha? Tanga. 2.5 million walang trabaho. 15 million underemployed. Part-time job. Ang pagkain, gamot, pamasahe, electricity, tumaas pa rin. BBM, yan lang ang hambog mo para makautang pa kapamora. Lubog na ang Pilipinas dahil sa'yo. Gutom na ang mga pobre. Correct mga kababayan, no? Talagang hindi natin alam kung saan po kinukuha nila itong mga data na ito. Upper middle class na daw ang Pilipinas. Samantalang mas maganda pa nga nung COVID mga kababayan yung pamumuhay natin. Kahit hindi tayo nakakalabas, nakakaano pa rin tayo, nakakasurvive. Pero ngayon, todo-todo na ang pagtatrabaho mo. Hirap ka pa rin mga kababayan. Correct me if I'm wrong. I experience ko rin yan mga kababayan. Kaya alam ko, nandito tayo sa Pilipinas at wala tayo sa ibang planeta mga karibin natin. Sabi po ng ating mga kababayan dito, sabi po ni Belen, kumikilos, nagtatrabaho at matino si Marcos. Kaya umaangat, umuunlad ang bansang Pilipinas. Pinagpapala ang mga mamamayan ng Pilipinas. Magbasa-basa at manood kayo sa YouTube at telebisyon. Yun ang mabuti ninyong gawin sa buhay. Hihi, talaga ba? Ayan, kumikilos naman talaga, no? Yung umuunlad ang hindi ko maintindihan, no? Yung umaangat, umuunlad, kasi wala naman tayong nakikitang mga infrastructure, mga kababayan, na kanilang mga pwedeng ipagmalaki, di ba? Parte po ng pagiging maunlad ng isang bansa, mga kababayan, yung high-tech na po ang ating yung mga infrastructure, mga lahat mga kababayan, no? Pero wala naman tayong ganon na nakikita, di ba? Yung flood control nga, nakita nyo ba di ba? Kanina share ko po yung flood control, yung orange na parang L shape ganon, di ba? O yun na po ang bagong flood control. Magkano kaya yun mga kababayan? Di ba? Yun na ang bagong flood control mga kababayan. Flood barrier nga ang tawag nila eh, no? Ay nako. Yung mga semento, di ba? Hindi umuubra yan, pa kayang plastic lang yata yan eh, di ba? Sabi naman po ni Abdomeo, attorney, may target po na pataasin ang trust rating siguro po para maka negative 50 ang gusto niya, o mataas pa po doon, aray ko. Pataas ng pataas pero negative po mga kababayan, di ba? Anyway, ano po ang masasabi niyo dyan? Just comment down below mga karibin natin. At eto, eto talaga, dito kayo maniwala, Bangko Sentral ng Pilipinas, no? Huwag kayong maniwala sa World Bank. Eto ang totoo. Sabi po dito ng World Bank, foreign direct investment drops. Drops mga kababayan. 26% through April as debt capital shrink. Ayan mga kababayan. Wala na talagang nag-i-invest. Teka lang bibelo tayo. Wala na po talagang nag-i-invest sa Pilipinas. Foreign direct
investment. Ibig sabihin yung mga galing po sa ibang bansa, mga kababayan. Pero bakit, 'di ba? Travel ng ating pangulo, binabalita nila na ito yung mga pledges. Okay, pledges lang pala, mga kababayan, no? Ito po yung mga pledges nila, ba, trilyon-trilyon, bilyon-bilyon, milyon-milyon ang sinasabi. Pero, ito ang totoo. Wala na talagang nagtitiwala na mag-invest pa sa Pilipinas. Bakit kaya? Ha? Dahil sa ating gobyerno. Ayan po, opinion lang natin base po sa ating mga nakikita. Kasi kung ako rin naman po, kung ikaw rin naman po ang mag-i-invest sa isang bansa, no? Kailangan siguraduhin mong hindi kurap ang mga tao dyan, ang tao gobyerno. Kasi kung kurap, malamang hindi ka magsasayang ng pera mo, di ba? Ano po ang masasabi niyo dyan, mga kabayan? Just comment down below, mga karabin natin. Sabi po dito, middle class country na tayo, ha? Ba't ganon? Bakit ganon? Hindi nagtutugma yung data, mga kababayan. Middle class na tayo, pero wala tayong foreign direct investment. Bagsak na bagsak. Hindi po nagtutugma yung mga pangyayari. Alright? Pero eto, mga kababayan, eto lang ang nagpapasaya kay President Bongbong Marcos Jr. Masayang masaya si President. Sabi po dito, 7.2 trilyong pesos na panukalang pambansang budget para sa 2027 na inaprubahan ng gabinete. Di ba? Masaya sila. Ikaw ba naman, 7.2 trilyon na budget, national budget next year, mga kababayan, pinag-usapan na nila ngayon para syempre next year, first quarter pa lang, magamit na nila. Di ba? Ubus yan, first quarter pa lang. Ubus yan, mga kababayan. Di ba? Tapos, yung second, third, and fourth quarter, uutang na lang sila. Bakit ganun? Di ba? Yung budget nga ngayon, mga kababayan, di ba? Halos yung iba, utang na lang eh. Bakit ganun, mga kababayan? Budget for 2027, pero pag nandyan na po yung budget, first quarter pa lang, ubus na, tapos utang na sila ng utang for the second or third, something like that. I'm not saying na sa second quarter or third quarter, ganun. Di ba? What I'm trying to point out, umuutang pa rin sila kahit mayroon na pong 2027 budget. Di ba? The whole year. Pero umuutang pa rin eh. Bakit ganun? Kulang po para sa mga buhaya yung budget ng taon natin, no? Hindi kukulangin, mga kababayan, di ba? Mga buhaya eh. Di ba? Mga buhaya, naghahabulan sa mga maleta, sa mga deliveries, aray ko. Nako, ano po ang masasabi niyo dyan, mga kababayan? Pero ito po ang sabi ni Eileen, hayop yan, paldo naman ng mga crocodile, correct. Busog na naman ng mga buhaya, sabi po ni Emer dyan, sabi naman po ni Mary, Makiel, ayan. Paldo si boss, paldo talaga sila. Sabi po ni Anthony, papaldo na naman si Tuto. Sino si Tuto? Paldo na sad ang mga giatay. Marami po dito ang nagsasabing paldong-paldo. Yun po ang observation, no, ng ating mga kababayan. Pero anyway, ikaw, anong masasabi mo dyan, mga karibin natin? I-comment mo na lang. At eto, last po natin pag-uusapan, eto pong si Chua. No? Sabi po ni Chua dito, kumusta kayong lahat? Keep warm and stay safe. Ngayong tag-ulan, everyone. Sarap pong sapakin Chua. No? Yan lang ang sasabihin mo sa kanila. Paano yung flood control? Dapat, di ba, flood control budget natin. Yung mga project, ghost project. Di ba? Hindi pwedeng walang managot, mga kababayan. Kasi tingnan nyo, nakaka-visit kayo. Di ba? Tuwing tag-ulan nyo lang naaalala ang taong bayan sa mga flood control na yan. Di ba? Paalalahanan nyo pa. Kumusta pa ninyo, ito, kumustahin rin natin sila, mga kababayan. Kumusta na po yung pondo, yung trilyong pondo ng flood control scam na yan? Meron na po bang nanagot na big fish? Natukoy na po ba? Yan, kinukumusta din namin kayo, Congressman Chua. Inayupak hanggang kumusta lang kayo, tag-ulan. Di ba? Pero yung pondo ng taong bayan, yung pondo dyan para sa flood control, hindi man lang ninyo may paliwanag dyan sa House of Representatives dahil mismong kayo
Nadilibiran, mga buhaya kayo, di ba? Yan mga karibin natin, ano po ang masasabi niyo dyan? Just comment down below. At eto mga kababayan, pasadahan na po natin yung video. Pasok mula po ito dito mga kababayan, no? Kay PH Update, pasok Alam mo, maganda yan. We will Bigyan po natin ng try reaction to to. break this down. No? Now, I never thought that at first, nung nagsali-sali ako ganitong mag-analyze ng politics, is that I never thought na sinasabi nila yung mainstream media, Yung mainstream. they will control the narrative. Until I experienced and saw it by myself, talaga, even the captioning sa mga pinipresent nila, galing talaga mag-caption na talagang really not in favor of Inday. Ito prangka istorya ito. Ano po kasi yan itong ginagawa ng mainstream media, kaunting issue lang. Pero pagdating sa Duterte kaunting issue lang mga kabayan, sinesensationalize po nila yan. Diba? Parang ini-exaggerate po nila yung balita. That's why it looks like real. Even if it doesn't real, mga kabayan. Yun po ang purpose nila sa administrasyong ito. Malaki po ang gamit ng mainstream media. Information is very powerful mga kabayan. You can kill someone by just a single information. Yung talagang matinding impormasyon. Kaya mong madamage yung isang system with just one information mga kabayan na pinakamahalagang impormasyon. That is what mainstream media is doing. No? Man yan. Akin man niya opinion. Diba? Yan sinasabi ko sa inyo. Kaya kailangan i-share nyo itong mga ganitong klaseng video pagpapaliwanag na share. Attorney Raymond Batu. Pakita nga natin si kung paano linuloko ng mga mainstream media ang naratibo dito sa impeachment trial nitong si VP Sara Duterte. Palakpakan ho muna natin. Alright, palakpakan natin. Dahil hindi ho natin ma-achieve yung mga ganyang klaseng numero kung hindi ho niya ginalingaan ang kanyang trabaho dyan. Galing niya talaga mag-sinungaling. Because Asia ho ang naglabas ng pinaka-latest na survey na kung saan. Kung ako talaga kay President Bongbong Marcos Jr., talagang anuhin ko na to. Bibirahin ko na to si Antecler, di ba? Wala Simula nang naging PECO ito, di ba? Palaging humaharap sa mga press. Wala nang magandang presidente, wala nang magandang nakuhang ratings mga kababayan. Puro na talaga paano pa bagsak ng pabagsak mga karibin natin. Pero okay lang. Okay lang pa Presidente Bongbong Marcos, no? Wala naman siyang pakialam diyan Ano kaya ang mas yung talagang concern ng pangulo, no? Hindi kasi siya concern sa trust rating niya. Sa bagay, no? Paano siya magiging concern hindi naman siya mai-impeach. Paano siya mai-impeach? Nandiyan, no? Yung House of Representatives. Paldong-paldo. Yung Senate, pandong-paldong-paldo. Paano ka mai-impeach yan? Sa kanila dadaan yan, di ba? Maliban na lang talagang yung taong bayan ay kumilos mga karibin natin. Talaga naman ang ating mga kababayan wala na hong tiwala dito sa mama na to. Pero bago yan, isa-like at subscribe. Subscribe naman. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandiyan thank you. Siyempre, publiko siya Kaya naman si Prof. Malutigia ang magpapaliwanag ho dyan sa pinaka-latest na survey na to. Pahayag 2026 second quarter. Palakpakan ho muna natin ang publiko sa Asia. Bago natin umpisahan ang ating talakayan dyan sa survey na yan, na kung saan muli na naman hong namayagpag itong si Vice President Sara Duterte. Gusto ko lang hong pasadahan itong video na to na kung saan ang bahaho dyan sa Metro Manila medyo lumalala, no? Ayan ho sa bahagi ng Espanya. Ito siya. Pakita nga natin mga kababayan, inyong makikita dito sa video na to ang lagay ng mga ibang mga kalsada ngayon dyan sa Metro Manila. Grabe mga karibin natin. Ang ating dalangin dito kasabay ho ng impeachment trial pag-usapan din ho sa kabila ng flood control na to. Opo. Sa kabila ng pinakamaan natin. Itong sana walang matraffic ngayon, no? Sana walang matraffic sa EDSA, sana walang matraffic sa Espanya, sana walang matraffic sa mga mabababang lugar dyan sa Metro Manila. Reporter news sa EDSA medyo nag-iisa nagyayaw istorbo yan. Correct. Balanse lang. Balanse nyo. Di ba? Perwisyo, istorbo, nag-cause ng traffic. Ito. Sana yung tubig, tumabi-tabi kayo.
Para sa tubig, tumabi-tabi Ang kayo. tubig talaga mag-adjust, no? Walang nga kayo. Laki na ng water. O, laka na ng water. Ayan na. I-Englishin pa talaga tayo. Laki na ng water. O, di ba kayo magagalit nan? Oh, Grabe. dapat magalit tayo. Sabihin natin sa baha, istorbo kayo sa hanap buhay. Ba't di kayo tumabi? Nagkukos kayo na traffic. Correct. Oh. Ano ba yan? Oh. Pero Ay, kung grabe. walang baha niyan dyan sa Espanya, wala tayong problema. Tuloy-tuloy ang daloy na trapiko kahit maulan kasi gumagana yung flood control. Ngayon, Hindi naman po natin aray ko. Ito si Mamalot na Kia, mga Parang di kabayan. ka naman yata expert. Teka lang. Expert ka ba talaga? pinagtatalunan yung existence ng video Oo. kasi yung pumidyong yan ay isang press conference na nangyari ng madaling araw at yan ay sa through Zoom, no? Yan po ang konteksto niyan, mahalagang dapat maintindihan dahil yan po ay noong nakakulong ang Chief of Staff, si Undersecretary Attorney Laika Lopez ng Office of the Vice President dahil doon sa hearing na ginagawa sa Kinuntempt Quadco. kasi nila At yun yung eh. po madaling araw na Doon yun yun, nagsimula, nagkaroon po kinuntempt. ng balita na ililipat siya sa Women's Correctional. Hindi naman po yun ang usapan, no? Yan ay isang press conference at yung pinapakita ng prosecution ay isang parte lamang po ng 48 minutes na video. Hindi po 2 hours. Hindi ko maintindihan ano yung process ng authentication ni Mr. Kalilong. Ang pagiging pong digital forensic, yan po ay hasang-hasa at updated sa training, sa paggamit ng teknolohiya, sa paggamit ng iba't ibang bagay para lang ma-authenticate Yan. ang isang video. Ang napakahalaga sa Hindi Wala, tiningnan lang yata ng- Gumamit ako ng OBS tapos kinumpara ko yung sa nakita ko sa social media at pinagbangga ko. Actually, wala nang usapan dun eh. Patunayan nyo na lang na talagang nag-hire si VP Sara. Diba? Iharap nyo yung hinar niya. Okay. Iharap daw. Digital forensic Next review week. or audit ay ang pagkakaroon ng transcript kasi po Transcript, yung walang transcript ay yun. ang batayan ng kung anong sinabi. Kahapon wala namang present na transcript si Mr. Kalilong. Sana wag naman niyang Kasi kung ipipresent yung transcript, mga kabayan, buong 2 hours yun na transcript. Ano yun, medyo makapal yun, mga karabin natin. Ha? Oh. Pero kung yung ibibigay lang na transcript, yung mga pinutol lang nilang mga video, ay parang talagang sinasabi mong, eto lang. Eto po yung mga sinabi ni BP Sara, mga kabayan. Diba? Ay nako. lokohin ang Senado at ang mga senador dahil sa pagsasalita lamang po at sa confidence. Ang parati namang sinasabi lang kinopya niya, iligay niya sa kanyang laptop, gumawa siya Lahat ng naman pwedeng authentication, makagawa parang nun. affidavit of authentication at yun na. Hindi po yun ang paraan ng nagamit sa digital forensic. Pero ang digital forensic po may limit yan. So i-establish muna, nagkaroon ba talaga Yun. ng video? Yes, totoo po yun. May video. At dyan po sa nangyari ba yan, yung tinatawag na actus, an act occurred, who performed it, when it happened, nandiyan naman po yung date niyan, at whether the record is genuine. Marami pong proseso para malaman kung genuine. Yan ang kailangang establish kung totoo nga yung video. Hindi lamang po dyan, kailangan rin ma-establish kung may mens rea. Ang mens rea po ay ang intent. Ano po ba ang intent ni BP? Kaya nga po paulit-ulit kong sinasabi, it is a press conference na nangyari ng madaling araw, mga pasado ho 12 midnight yan kung saan humingi ng tulong si Attorney Lopez na Chief of Staff at Undersecretary sa Office of the Vice President dahil nga ililipat siya. Para namang kriminal si Attorney Lopez na lilipat na madaling araw sa Women's Correctional. Wala pa naman ho siya nare-receive na order. At yung pong press conference na yon, may nagtanong kay Vice President. At ang itinanong, paano ang security mo? Kailangan natin ma-establish ano yung intent, ano yung psychological state ni BP Sara, Yan. ano ang motive niya sa Oo. pagsalita nun, at saka ano yung social or relational content that gives the act, yung pagsasalita niya,
meaning na grave threat yun, no? Correct. Parati po natin sinasabing conditional threat yun. Conditional Kasi threat. sinabi niya, if something happens to me, then. So sa mens rea o sa intent, kailangan may magte-testify, i-corroborate, kailangan may psychological evaluation, kailangan may expert interpretation, Yan. kailangan may corroborating witness, Oh. at kailangan may contextual evidence. Naku, parang hindi, wala ata akong nakita dyan sa mga yan na Doon sa ano, wala. malo. Wala. Ha? Parang wala ata akong nakita na ganyan. Wala, puro ano lang eh. Wala pa naman Propaganda po nga. present. Ang sinabi lang, Oh, may diba? video. Ba't pinagtatalunan yung video? Kinuha si Kalilong bilang expert witness. Hindi naman po siya pwede mag-expert witness dun sa press conference na yon. Pwede lang siya mag-expert witness na may video sila na nakuha tungkol doon sa press conference na yon via Zoom. Whether that video is authentic, genuine, is another issue. Kasi, sa tingin ko po, hindi po ang uri ni Mr. Kalilong ang kayang magpakatotoo doon sa videong yon. Ilang taon na po ako sa kampanya at marami pong digital forensics kaming nagagamit kung sakaling merong issue sa aming kandidato. Babalik ulit tayo doon. May actus, may video, hindi ho yung pinagtatalunan, 48 minutes lang, hindi 2 hours, at may mens rea. Kung wala hong context, kasi na-explain na what happened, hindi why. Why did it happen? Ang facts kailangan parati may content para ma-explain bakit nangyari. Tayo natin kung paano i-cross ng defense ang mga sinabi ni Mr. Kalilong. Medyo yung iba nagko-komentaryo, mahina daw si attorney uli, no? Day 2 sa impeachment ni Narbasa. Siguro po may mga strategiya silang ginagawa para natin malaman kung ano talaga, no? At tatandaan po natin ang sinabi ni Attorney Sison, yung lead counsel ng defense. Burden of proof does not shift. The burden of proof is with the prosecution. Ayun. Dapat Nasa po kanila yun. tandaan natin parati yun. Ito po si Malutiki. Sila po dapat ang magbibigay ng ebidensya, maglalatag ng ebidensya. Hindi po yung kukunin nila yung ebidensya doon sa depensa. Di ba? Parang ganun po ang gusto nilang gawin, no? From the day one. Since day one, yun po ang ginagawa nila. Fishing expedition ng mga ebidensya, mga kababayan. Nako. Yeah. Ayun, lipat na ho tayo dito kay Attorney Raymond Batu. Interview ho nitong si Ayan, si Sir naman. Sir Admar dyan sa DZAR 1026 News. Ito, panoorin natin. Pasok. At dito po sa Admar Ito, sa maganda to. DZAR also Manila 1026. Opo, attorney. Doon muna ako sa huling part ng aking balita. Okay. Hindi ko lang alam kung ano yung nangyari sa mata nila. Okay. Attorney, doon po sa cabinet secretary na position na tinanggal po nila via executive order tapos nagkaroon ulit ng executive... kailangan ba ng executive order ulit? Kasi wala nang executive, tinanggal na yung cabinet secretary based on my knowledge, di ba? Parang tinanggal na yan siya. So, the question is that how come pwede siya i-appoint as CABSEC? So, siguro gawa na naman siya ng executive order, buksan na naman niya yung position na yan, no? Otherwise, Diba to? maging Yung cabinet kay Abalos yata secretariat ito eh. lang yan siya dyan. Oo nga. Kabal siya ito yung pinag-uusapan dito, mga kababayan. No? Opo, lipat na tayo dito sa issue po, attorney, sa impeachment. Okay? Kasi impeachment. may Sige, exciting yan. Yan, Sige. yan. Opo. Gusto ko. Yan. Ayusin lang natin yung ating ha. Okay? No problem. Dito po sa impeachment natin, attorney, unahin lang muna natin, no? Nakalipas na po yung 3 pagdinig. Kaso, kung ikaw ay ordinaryong Pilipino. tao, parang mababagalan ka sa takbo ng proseso. Kasi hindi po usual o regular na nakikita ng ordinaryong tao yung nangyayari sa courtroom. Bihira lang yan. Yung nakakaalam niyan. At ngayon, naging publicize ito. Normal na ba ito
sa isang trial, kahit sa courtroom, regular court, attorney? Yes po. Actually, ang nangyayari is, alam natin na maraming naiinip. Kasi in reality, gusto nila yung bakbakan talaga, no? Yan, However, oo. hindi po yan nangyayari pagdating sa actual na kaso. Because meron pong rules na Rules. kailangan po ilatag ng mainam ang ebidensya. Kaya Pero sabi ni Senator Soto, wag na daw mag-focus sa technicalities, wag na daw mag-focus sa rules, no? O, trial na. Ano ba talagang trial? Hindi ba dapat sumunod sa rules yun, mga kababayan? Hindi ko alam kung saan hinuhugot ni Soto, mga karibin natin, yung mga sinasabi niya, no? Pagdating po dito sa impeachment. Na wag na tayo mag-ano sa technicalities, wag na tayo mag-ano sa mga rules, di ba? Talagang halatang hindi abogado. Hindi tayo abogado, pero naiintindihan po natin kung bakit may rules, ha? Kaya nga, then, pag hindi kasi malatag ang ebidensya ng tama, pwede po ito maging inadmissible. Hindi na ma-rule on the merits, but it would be saying that there is a failure to introduce the evidence needed for that particular offense. No? Kaya maraming nagsasabi na dapat sana yung defense stipulate na lang nila yung existence of the video. Total, napanood naman namin yan. Nandyan naman yan. Nakita naman ng lahat. No? Tapos Nakita ang na ng sabi lahat yan, nila, dahil sinabi ni Attorney Binluan na inadmit, so dapat ganun lang pa rin pala. Tanong-tanungin pa nila, inadmit naman kasi sabi niya, salita daw yun ng isang nanay at kapatid at bilang asawa, no? Sabi yan. Now, yun ang pinapalabas din, no? So dapat daw kasi undeniable ng existent nun, dapat ang defense should have just admitted it. Yun po yung mga senyales na nababagot at naiinip na po yung mga tao para bakbaka na po kung ano po yung tinatawag nating mens rea, yung criminal intent, no, by doing that, by making that statement. Ano ba ang interpretasyon niyan? Gusto kasi na doon ang argument whether or not yun po pa talaga is grave threat, no? Parang gusto nila i-shortcut na hindi na kailangan yun kasi talagang kailangang diretso na tayo sa discussion na ito. Yun ang kanilang gusto, Admar. Oo nga, kasi kumbaga, sabi nga, nung nakapanayam ko si Attorney Panelo, milyong-milyong tao nang nakapanood nito. Naging trending ito, hindi lang buong Pilipinas, worldwide. Pero nakikita nyo po Buong ba mundo yun, na maaring estratehiya ito ng PROSEC para mapahaba at laging ma-instill, matatak sa utak ng tao yung ginagamit na terminong ipapatay, merong kinontrata, ipapatay. Lalo na yung pagde-deliver ng PROSEC, attorney. Yes, I respect the view of Attorney Panelo, no? Pero to my mind, no, hindi kasi pwede mag-apply yung ganyang klaseng style sa ganitong klaseng proceedings. Malamang po, sa regular courts natin, pwede yan, no? But in this kind of proceedings, hindi po pwede. Ang issue kasi is not only whether that video exists. Hindi po lang yan ang issue. Ang real issue nito is that yung pong video ba na yan, legally, fairly, and credibly ba na magamit ng prosecution to prove an impeachable offense, no? Kasi ang impeachment proceeding po is sui generis. Alam po natin yan, no? It's not an ordinary criminal, civil, administrative case. No? It Yeah. is both legal and political in nature. O, klaro po yan, ha? So, there is that impeachment court kasi at meron din po tayong tinatawag na court of public opinion na wala po yan sa regular courts. Sa regular courts, bawal mag-video-video doon. No? Isa lang ang boss doon, kundi ang regular court. Dito po, aside from the fact na may impeachment court, meron pong mga taong nanonood na interesado. So, we have this court of public opinion, Admar, no? So, kaya, ang prosecution, dapat gawin nila, they have to do more than simply saying that the video exists, no? Kailangan ipatunayan nila na ang evidence was legally obtained, okay? Properly authenticated, fairly presented, wala pong butas, no? And not gathered or used for purely political purpose. Yan po pinaka-importante, ha, na dapat ipakita nila na hindi po yan siya kinuha or ginather para gamiting pampolitikal, no? Because if the defense here, yung panel nila season,
will be able to show that the evidence was procured, selected, or presented as part of a political operation against this Inday Sara, who is a political enemy, then the foundation of the prosecution's narrative becomes seriously weakened. Kasi ganito yan eh. Pinipresent lang nila yung splice nung 2-minute video. Now, we have to know the whole context. At saka lahat po ng surrounding circumstances, not only that video, but what happened during that day, the day before and everything. So, kailangan ma-establish po yung synchronized and consistent na pag-persecute o pag-o-oppress kang Inday Sara. That's the reason why she had said that, no? Yun po ang narrative ng defense at kailangan nilang ma-prove yan. Ang prosecution naman hindi. Legal itong ginawa namin. Para lang talaga dahil sinabi niyan, tatanggalin namin siya. They have to stick with the law. And they would not say it's that political in nature. Yun po ang dahilan eh. Kaya kailangan, kaya magtataka po yung iba, bakit grabing objection, grabing cross-examination? Kasi gusto nila malaman kung dinadaan niyo ba ito ng paspasan or kinuha lang ito kay for purposes of prosecuting Inday Sara dahil meron kayong selective persecution. Kita mo, Edmar, ha, yung mga questions on the cross, ha, that ang unang mga things na nangyari is that kayo lang ba motu proprio ang gumawa nito? Nagsabi ba kayo sa PSG? Nagpunta ba kayo sa National Security Council? Nagpunta ba kayo doon sa CIDG, sa AFP, intelligence? Kasi sabi nyo, it is a matter of national security or threat to the life of the president. Correct. Did you do that? So hindi daw. So ibig sabihin, on that point, the defense is trying Propaganda to lang. prove na ginagamit ito political. Kaya, Sila naman, so yan mga kabayan, no? Propaganda nga, sabi nga na Atty. Panelo, this is just a propaganda. This is not an impeachment mga kabayan, no? So yan mga karibin natin. Ano po ang masasabi niyo dyan? Just comment down below. At syempre, huwag pong kalimutang i-subscribe at like na po ang video nito mga kabayan. Maraming salamat po.